Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kagabi lamang, ito yung pinaka-mainit na issue kagabi na si Bato daw ay nahuli na. Pero kung nahuli na, bakit walang pahayag ang palasyo? Pero kung hindi nahuli, bakit merong mga sinabi sila Harry Roque, si Atty. Torion ay ganun din. May sinabi na parang may naghudas daw kay Bato at isinumbong ito kasi merong merong patong sa ulo, merong reward kung sino man ang makapagturo sa kanya ay may reward. Sabi ko na nga ba na baka yung driver niya ang unang magturo kasi yung tagahatid sundo na driver yun talagang may alam. Magkano ba ang sweldo ni Bato sa kanyang driver at magkano ba yung reward money? Sa palagay ko 10 million ang reward money kay Bato. So ituturo ka talaga kahit ng driver mo o kahit ng pinsan mo, kahit ng kamag-anak mo, ituturo ka talaga dahil sa pera. Alright, so ito atin pakinggan ang balita kagabi. Ito'y balita courtesy sa atin ng UNTV. Misteryosong mensahe ang ipinost sa social media ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kasunod ng mga balibalitang naaresto na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa post ni Attorney Roque sa kanyang Facebook page, nakasaad ang mga katagang mayroon nga daw na ng hudas kay Bato. Walang ibinigay na ibang detalye si Attorney Roque hinggil sa kung sino ang kanyang tinutukoy dito. Kahapon, sinasabing nag-post rin sa kanyang social media ang abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc, kung saan sinabi nito na bad news is coming. Pray hard that it is not true for the good of the nation. Gayunpaman, hindi malinaw kung patungkol saan ang post na ito ng abogado. Si Senator De La Rosa ay matagal nang pinaghahanap matapos na lumabas ang arrest warrant laban sa kanya na inisyo ng International Criminal Court o ICC. Isa ang senador sa idinadawit at umano'y kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa kasong crimes against humanity. Okay, so sa palagay ko mga ka-Golden Boy ay talagang nahuli na si Bato kagabi dahil kahit yung attorney nila na si Jimmy Bundok ay ganun din yung sinabi. Harry Roque, ganun din ang sinabi. Si Torion ay ganun din. So, palagay ko ay nahuli na nga ito, kaya lang classified ito. Ito'y top secret. Ewan ko ba kung bakit. Siguro para wala ng hindi maapektuhan ng ang mga nangyayari ngayon sa Senado, hindi sila magkagulo, ay siguro sinikreto na lang yan para pa rin, patuloy pa rin ang impeachment diyan sa Senado. Alright, so merong pahayag dito ang palasyo. Maikli lang ito atin pakinggan. I cannot confirm that information. At least not yet. Wala pa po kami natatanggap na nangyari yan. Yan ang po masasabi ko ngayon. Ayan, so siguro palagay ko hindi ito dumaan sa sa mga otoridad ng Pilipinas. Baka diniretso na ito sa Interpol. Mga kababayan, baka inilipad na ito sa dahig. Kasi lahat ng kasama ni Bato nagsasabi na nahuli. Tapos ngayon kapag tatanungin ang kinaukulan ay sasabihin na wala silang alam. Isa palagay ko nga, diretso itong kinuha ng Interpol, si Bato. At sino man yung naghuda sa kanya, sigurado yun ay driver niya, yun ay bodyguard niya o kamag-anak niya na may alam. Okay, so meron tayong isa pang video dito. Ito yung pahayag ni Atty. Torion. Ito yung abogado nila Bato ni Kibuloy at saka ni Digong. Ito, panoorin natin. Totoo naman yun, kung nadakip siya, diretso siya doon sa sa airport, mahirapan talaga kami mag-move kung dalahin siya kaagad. Yun nga ang anong tawag nito, yun nga ang isa sa mga komento noon ni Atty. Panelo sa akin, bakit hindi daw habeas corpus? Yung na-file na namin for Senator Bato, certiorari na dati, Davao yung opisina ko. Tapos tumawag lang sa akin na ipa-include si Presidente Duterte on or the night before. So may mga circumstances kasi na mga ganyan na nahihirapan ka. Note that when you file a petition, during that time,
And even until now, you have to prepare many copies, no? Mabuti gani ngayon nga parang electronic copies na lang, but kung original petition, kailangan ka pa rin magpa-receive doon sa Korte Suprema. So, yung mga bagay na yun would take time. Pagpa-photocopy pa, yung process ng mga papeles, pag-furnish ng copy doon sa mga kalaban, hindi yan dali eh. So, kung nangyari yun, I have to admit na mahihirapan kami to secure a legal remedy right away. Opo, mukha nga pong ganun. Pero kung sakali po, Atty. Torre, hindi nyo ba naispayuhan ng inyong kliyente kahit hindi pa nyo nakakausap lately, na mas mainam na magkita kayo at ma-file nyo ang dapat i-file kaysa po yung madiretso at wala kayong magawa for him? Well, matalino yun si Senator Bato, no? Of course, many would underestimate him. Marami yung natapos, no? We already discussed ko ano yung mga possible remedies namin. Ginawa na nga namin, yung isa, yung PRO, nagkataon lang na 9-5 vote yun. Hindi namin nakumbinsi, at least mga 3 sana para meron kaming, kung may 3 lang na nagbaliktad nun, kuha na sana namin. Pero alam mo, ang law practice naman ay kung may tsansa, we take it. So kung mangyayari man yan, we will surely avail of all legal remedies. Okay, so sana hindi nagtatago pa si Bato kung meron naman palang legal remedy na sinasabi dito ni Torion. Kasi magaling naman yan si Torion, di ba, na attorney. O, nakita nyo, di ba, si Kibuloy. Nasaan na ngayon si Kibuloy? Si Torion ang attorney niya eh. Kaya magaling nga si Torion. O mga kababayan, ano sa palagay nyo? So ito kay Bato, tahimik na tahimik si Bato. At lahat ng news kagabi ay nahuli na daw eh. Kaya ako rin nagtataka, bakit kino-confirm din ng kanyang kampo na parang nahuli na nga yung kanilang mga mga sinasabi ay parang naniniwala sila na nahuli na. So kung ganun, ito'y covert or patago na pag-aresto. At sa palagay ko, hindi mga Pilipino na pulis or hindi otoridad ng Pilipinas ang humuli. Dahil kapag ganyan ang mga covert operation ay gawa yan ng mga taga-ibang bansa na mga eksperto sa paghuli ng mga wanted sa criminal court. Alright, so good luck kay Bato de la Rosa sa kanyang biyahe papuntang Dahig at magkikita na rin sila ni Digong. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat. Anong masasabi nyo dito mga ka-Golden Boy? Totoo kaya itong balita na nahuli na si Bato kagabi? O hindi? Pag-comment na lang sa ating comment section. At sa aking mga avid followers, maraming salamat sa lahat. Ako'y laging nagpapasalamat sa inyo at sa mga bagong nag-subscribe, malaking tulong ang inyong pag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, mag-ingat ang lahat.